Senator, let's start with yung news of the people's impeachment today. The group is trying to organize 1 million signatures every month to urge the Senate to act on the impeachment complaint. What are your thoughts on it? Well, they can do everything they want. Wala namang prohibition yan, no? Sige lang, kung they can muster 1 million votes, then about 1 million na signatures, then decision na niya ng liderato ng Senado on what to do. What did you think of yung timeline po that Senate President Chis Escudero is proposing? Yung July 30 pa po magsa-start yung trial proper. Well, it's quite favorable to us, kami mga re-electionists, dahil nga we are busy campaigning, no? O, kung start na yung impeachment trial, then siguradong hindi na kami makapagkampanya. Doon na kami, nakababad na kami doon sa impeachment court. Napag-isipan nyo na po? Ay, go ahead, Sammy. Senator, alam naman ng lahat kung ano yung sentimento niya about the impeachment of VP Sara. And I think you've already been quoted, sinabi niyo, kaya sigurado kayo, hindi naman kayo boboto for her ouster by impeachment. Ngayon, ang sabi ng iba, kapag ganyan daw na alam na yung posisyon nyo, dapat mag-inhibit. Sabi ni Senator Chis Escudero, dapat daw voluntary ang inhibition eh. Are you planning to inhibit kung sakasakali na matuloy na finally ang impeachment trial at kayo ay nakaupo pa rin sa Senado? Alam mo, yun na bang impeachment, no? Ay, alam naman natin, this is a political exercise. So, magpa-factor in talaga yung mga political leanings ng mga sitting senators. But then again, with due respect to the institution where I belong, sinasabi ko, wala pa ako namang sinabi na hindi ako bubuto for her conviction, no? Wala akong sinabi niyan, ikaw lang nagsabi niyan. Pero klaruhin ko, sinabi ko na nirespeto ko yung Senado, so dapat I have to be apolitical, I have to remain politically neutral pagdating sa impeachment. So, when I say that, ibig sabihin, hindi, kung ako'y political, dapat right now, masasabi ko na sa iyo na ako'y boboto for or against the conviction of Vice President Inday Sara. Pero, since I want to be apolitical, I want to be politically neutral, I have to read the articles of impeachment, pakinggan ko yung side ng prosecution, pakinggan ko yung anong sasabihin ng defense, at I will weigh all the evidences that are going to be presented before the impeachment court bago ako magbigay ng aking decision. In short, so linawin ko lang you are not ruling out the possibility, depende sa ebidensya, sa kayong presentasyon sa trial, na pwede kayong bumoto for her ouster kung sakasakaling meron ng ebidensya. At sa tingin nyo, tama naman yung articles of impeachment. Linawin ko lang. Ang sabi ko, I will read thoroughly everything na nasa articles of impeachment at pakinggan ko both sides, prosecution at saka yung defense, and pag-aralan ko lang gusto lahat ng mga ebidensya na ipipresenta before us bago ako mag-decide. Yan ang sinasabi ko. Sen, have you talked to the Duterte family about the impeachment complaint since naihain sa Congress yung complaint, since na-impeach po siya? Hindi namin nakapag-usapan yan. In fact, nakailang meeting na kami, no? Ang meeting namin palagi is about yung campaign trail. Paano kami hanap ng yung aming kampanya. Yun lang ang pinag-uusapan namin. Pero impeachment, hindi namin napag-usapan. Okay. On a different note, Senator, nabanggit nyo na i-refile nyo, pag nagnano kayo as Senator, i-refile nyo yung death penalty bill. Yes. Di ba ang isang problema natin, kailangan muna nating ayusin yung ating judicial system? Dahil kung hindi maayos yung ating judicial system, kawawa naman yung mga bibigyan ng death penalty. I am with you pagdating dyan, no? Pero klaruhin ko muna, itong death penalty na sinusulong ko ay
hindi po kasama dito yung mga small-time drug pusher. Hindi po kasama dito yung mga mahihirap na mga pusher. Ito ay nakatutok lamang for high-level drug trafficking, kung saan involved dito yung mga malalaking drug lords. So, kaya ko po ini-specify na high-level drug trafficking lang para maiwasan yung issue na yung tatamaan ng bitay or ng death penalty ay yung mga mahirap lamang. So dito tayo mag-concentrate sa malalaking drug lords, mga drug traffickers talaga na malalaki. How do you define high level, sir? Ano po yung cut-off? Well, ikuha natin, no? Papag-usapan yan in the course of drafting the law kung makukunan ka ng 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 5 kilos, you're already a high-level drug trafficker. 1 kilo. Ha? So in your mind, 1 kilo is high level? Siguro sa akin, 1 kilo, high-level na yan. Of specifically shabu or any kind of drug? Sa Cebu, 1 kilo. Pero sa cocaine, siguro hanap tayo ng anong quantity dapat ma-consider natin na we will get the opinions of the resource persons that we are going to invite during our committee hearings kung matuloy yan. Okay. Senator, napag-usapan na rin lang ang drugs, ano? Kumustahin ko na yung ano bang latest doon sa International Criminal Court. Kasi sabi niyo noon, there were efforts to contact you at hindi niyo sinasagot yung telepono. Meron pa bang mga ganong communication attempt with you from the ICC recently? Tumahimik naman sila, I mean, tumahimik na sila, hindi na kumukontak sa amin at lalong-lalo na ngayon, lately, na sinabi ni President Trump na magkakaproblema sa kanya yung mga anybody na magpapacilitate sa pagpasok ng investigation ng ICC to the United States or to allied countries. Ipapahold down niya yung mga, ipaparevoke niya yung mga, ipapakansela yung mga visa at kung yung may mga area-area sila sa US ay ipa-freeze ni President Trump. Siguro tumahimik sila. Wala na ako narinig. Yung sarili natin prosecutor, kasi iniimbestigahan na rin ngayon ng Department of Justice. I think meron silang mga preliminary studies na baka i-apply nila yung batas natin for crimes against humanity, na-explore nila. Meron na bang nag-feeler sa inyo na pwede ba kayong questionin, ganon? Kinontak na ba kayo ng Department of Justice? Wala pa naman, Ami. Wala pa so far. Well, that's a welcome development for us kung wa-action yung DOJ para naman ay basta, as I've said, I'm willing to face all the courts basta korte natin sa Pilipinas. Huwag lang yung korte ng ibang ng mga banyaga. Some people are convinced, Senator, that the ICC is still working on the case and baka daw maglabas na ng arrest warrant soon. What happens, hypothetical scenario lang po, you win re-election but an warrant is issued for your arrest. What's your game plan? Well, we are ready. We are ready. Once maglabas sila ng warrant of arrest, we will petition the Supreme Court for a clarificatory relief. Kung meron ba talagang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Na-answer na po ito before because sabi ng ICC, they have jurisdiction up until March 2019, which is when the Philippines pulled out officially, right? And they started investigating cases in 2018. So in that time period, sako pa rin ICC yung jurisdiction ng Philippines. Alam mo, Kwan, yung dalawang dissenting opinion doon, no? Out of the 5 judges, dalawang dissenting opinion doon is napakabigat yung sinasabi nila na walang jurisdiction yung ICC. And we will capitalize on that, yung dissenting opinion nila. And we will let Supreme Court decide kung anong magiging ruling nila dito. Gagamitin namin yung argumento ng dalawang dissenting opinion ng dalawang judges. Wala talaga, very clear na wala silang jurisdiction dito sa ating bansa. Pero di ba, Senator, noong December 2021, naglabas ng unanimous decision yung
opinion yung ating Supreme Court na they have jurisdiction. That was December 2021. Wala pa namang kasong nakasampa sa Supreme Court noon. Alam mo, pwede pa naman kayo magsampa. Pero yun yung ginawa nila. It was a unanimous opinion ng lahat ng justices of the Supreme Court. Pero hindi pa nakapresenta yung side namin ng aming argumento. Siguro magbago yung kanilang pananaw kung marinig nila yung argumento coming from us. So yun po yung game plan natin. Yes po. Putak po tayo sa Supreme Court. Ami, go ahead. Pero Senator, kung umpisahan yung Department of Justice investigation, i-invoke niyo ba yan para patigilin yung investigasyon ng ICC? Kasi merong mga nag-aalala din na kapag inumpisahan na ng Pilipinas yung formal investigation dito, malinaw na dapat lumabas muna ang ICC. Gagamitin niyo ba yung argument na yon to stop the ICC probe? Pwede. Pwede naman gamitin. Pwede gamitin yan. O pwede. Ami? Yeah. Pwede bang kumambyo ng konti? Kukumustahin ko lang yung Senator, yung kampanya nyo kasi of course, yun ang pagkaalam natin ngayon, you're a candidate ngayon. At sinabi nyo sa akin noon, medyo umami naman kayo na medyo hirap, Medyo hirap ngayon compared to, of course, nung nasa nakaraang administrasyon. Kumusta yung takbo ng kampanya nyo ngayon for re-election? Well, hirap in the sense na mayroong mga LGUs na magsasabi sa iyo na patago na daw yung kanilang suporta na gagawin sa atin dahil ayaw nila mabudget sa Malacanang kasi marami ng mga local chief executives na na-suspend ng Malacanang, no? So takot sila magpakita ng suporta sa atin, but pasikreto lang daw, patago, tutulong sila sa atin. Basta ang importante, nasa puso daw nila tayo. At ang mas lalong nakaka-inspire sa amin, no, naka-motivate is that we go directly to the people at naramdaman naman natin na mainit yung pagtanggap ng taong bayan sa atin. Anywhere we go, Luzon, Visayas, Mindanao, naramdaman natin na mainit yung pagtanggap sa atin. So, masaya po tayo. Kahit na naghihirap tayo, wala tayong resources, wala tayong LGUs na asikaso, wala tayong national government na resources na magagamit. Still, we are very happy because we feel that we are welcome with the people. Actually, in the last SWS survey, in the most recent SWS survey, you were ranked 12 to 14, no? Medyo mababa po. And your party mate, si Senator Bongo, jumped up to number 2. Two questions here. May bago na, di ba? SWS na Yes. 8 to 9 na tayo, hindi na tayo 12 to 14. Yung last week po na 8 to 9, binigay yung sa amin, pinakalas. February 15 to 19 po yung binigay sa amin ng SWS. May pinakalitis ngayon, lumabas. SWS, 8 to 9 na tayo. Umangat na tayo from 12 to 14. Okay, well, we'll double check that when it's released. Pero so far, Feb 15 to 19, you're number 12 to 14, and si Senator Bongo po is number 2. Number 1, what is he doing differently from you? And number 2, are you confident na you will win a second term? Well, the difference is that maybe Senator Bongo is not so combative. Hindi siya masyadong lumalaban. Ako ay lumalaban ako sa anong nakikita kong katiwalian sa administrasyon na ito. Ako po ay lumalaban. So maybe nakukuha niya yung mga boto nung nasa administrasyon dahil hindi siya masyado combative towards the administration. Ako, galit sila sa akin. But what can I do? I have to stand up for what is right and I have to stand up for anong dapat gawin natin. So, yun lang. At You're confident of winning re-election? well, I'm confident. Okay. I'm confident. Ano? Aside from being confident, I am hopeful. I am hopeful. And I am praying. And I am praying na sana manalo tayo. Go ahead, Ronald. Senator, nabanggit nyo last week ba yun? Na willing kayo magpakamatay at lumaban sa China para ipaglaban yung ating soberenya sa West Philippine Sea.
Yes. Yan ba ay consistent dun sa posisyon ni President Digong na sabi nga niya dati, nung nanalo tayo sa UNCLOS, dapat itapon na lang sa basura yung decision na yan. It's just a piece of paper. A piece of paper na hindi mahalaga. Hindi naman ibig sabihin na kaalyado kami, close kami ni President Duterte. Kung ano yung stand niya, hook, line, and sinker, yun na rin sa akin, di ba? Sa akin naman, you know me, Ronald, I am a graduate of the Philippine Military Academy, and I have served my whole life, the most productive years of my life, dito in the defense of our country, and maintaining peace and order sa ating community. So, I have offered my life since day one of my service. I'm always offering my life. Anytime, anywhere, pwede tayong mamatay. Pwede tayong mamatay. So, hindi po bago sa akin yan na mag-o-offer sa aking sarili at magpapakamatay para sa bansang ito kapag kinakailangan. Lalo na pag tayo'y winawalang hiya ng mga inchik na yan, talagang lalaban tayo. Ano pang silbi ng buhay natin sa mundo kung magpapaalipin tayo pag tayo'y winawalang hiya ng mga inchik na yan. But sir, hindi So, po... Senator, hindi nyo gusto yung nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Hindi. Personally, sa inyong pananaw, na masama ang ginagawa doon ng China. Kasi ginagawang issue yan sa inyo eh. Yung mga kandidato ni President Duterte, pro-China daw kayo. Ano po ang tingin nyo sa ginagawa ng China ngayon sa West Philippine Sea na in dealing with the Philippines? Alam mo, Amino, hindi naman ibig sabihin na kung naging stand ni Pangulong Duterte. First, we have to talk about President Duterte. Hindi naman ibig sabihin na kung ang stand niya, yung kanyang foreign policy is to become friend to everyone but enemy to no one, pro-China na siya. Kaya siya nagkaroon ng stand na gano'n dahil hindi siya pro-Amerika, hindi siya pro-China, but pro-Pilipino siya. So gano'n rin ang stand ko. I am a pro-Pilipino. Lahat ng ginagawang pambubuli ng Chinese dyan is galit na galit tayo. Alam mo, to stress the point, no? Alam mo, kapag mayroong pambubuli na ginawa yung ating mga Chinese dyan sa West Philippine Sea, sa ating mga mangingisda, ating mga Navy, mga Coast Guard, alam mo, with you, doon sa ating mga kasamahang mga politiko, mga legislators, we condemn to the highest terms yung pambubuli na ginagawa ng mga Chinese dyan sa ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard. Yung kagad ang remark nila. Pero pagdating sa budget deliberation, yun na. Yung AP Modernization Program Fund ay kinaltasan pa ng 15 billion. So ibang sinasabi, ibang ginagawa. Sabi, kailangan suportahan natin ang AP Modernization Program so that we can attain credible defense posture para respetuhin tayo sa ating mga kapitbahay na bansa at lalo kasama na ang China dyan. Yeah. Pero pagdating sa budget, tinapyasan ng 15 billion ang Modernization Fund. At saan ang pinapriority? Pinapriority yung mga AKAP, yung mga ayuda, dahil eleksyon na naman. Gamit na gamit ito pang vote buying itong mga ayuda funds na ito, mga AKAP, mga AX, mga ano pang mga ayuda dyan. So, lalo tayong nalulungkot dyan dahil parang niluloko natin yung ating mga sundalo, ating mga Navy, mga Coast Guard at yung ating mga mangingisda. Nakakainis sa amin, nakakainis. Sir, sorry, I also have to bring up, sinabi mo na rin to sa StoryCon before, you did say that you will live and die with your president. You will live and die with your president. That would be President Duterte, of course. So I'm trying to reconcile what you're saying today and what you said before. Are you changing your mind now about the West Philippine Sea Living and dying is different from having different opinion. Di ba? I will live and die with him. Kung mayroong gagawang masama sa kanya, magpapakamatay ako. Pero pag magkaiba nga ng opinion magkaiba nga ng stand yung magkapatid, kami pa na hindi mo kami magkapatid. Di ba? At saka, you are trying to distance me from President Duterte. Sabi ko na sa inyo, hindi siya pro-Amerika, hindi siya pro-China, pro-Filipino siya. Kaya nga yung ganyang diskarte,
ganyan, para respetuhin tayo ng both countries. Tingnan nyo, sa panahon ni Presidente, meron ba tayong nawala na area sa West Philippine Sea? Meron bang naagaw? But they increased their Wala. militarization. Nirespeto tayo ng China. Yeah. Nirespeto tayo ng China. Nirespeto siya ng China. So, napakaganda, di ba? Meron ka ba narinig na pambubuli ng Chinese militia doon sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea noong panahon ni President Duterte? It happened before, Sen. It happened before. Panahon ni Duterte? Less lang, to a Less less lang. degree. Pero hindi kagaya ngayon But na wala na talaga silang respeto. Yes, but they continued militarizing. They continued building the islands. And then, Whatever, kasi nag-start naman yan before pa si President Duterte pumasok sa gobyerno. Panahon pa ni Pinoy, andyan na yan sila, nagsimula na yan sila. So, whatever kung anong ginagawa nila dyan, basta importante, nirespeto tayo, hindi tayo binubuli, ating mga ngisda, hindi nila dinadrive away from doon sa West Philippines. meron tayong cabinet member from the Pinoy administration. Do you want to rebut? Well, sabi mo nga, yung sabi mo kasi dahil karamihan naman ng artificial islands na kasing laki na ng isang syudad ay nabuo nung panahon ni President Digong. No, kaya hindi rin pwedeng sabihin na hindi aggressive yung China during that time. Actually, yung lumubog na yung muntik mamatay yung mahigit 20, nangyari yan during that time. So, ang sinasabi ko lang naman ay even during the time of Digong, nag-escalate yung China, especially during sa island building. Ayun, yan, agree ako dyan. Totoo naman talaga nangyayari yan, pero hindi tayo binubuli. Hindi tayo binubuli. At when you say, andyan sila, nagde-develop, ano yung dinidevelop nila? Di ba, yung panahon pa ng bago si President Duterte, nandyan na sila, nakapasok na sila dyan. So, huwag natin entirely i-blame si Pangulong Duterte up to the point na sabihin nyo, kami mga kandidato na pinipilaban ay Team China, ay huramentado ako kapag sabihin yung pro-China ako dahil buong buhay ko lumalaban ako sa komunista. China ay komunista yan. Buong buhay ako nakipaggira sa mga NPA, na aking pagka-sundalo at pagka-pulis. Kaya hindi nyo ako masabi na pro-China ako. Okay. Unfortunately, we've run out of time. Marami po pong issues, but we've run out of time for today. Thank you so much for making time for us on StoryCon, Senator Bato de la Rosa.